no? Thank you so much for saying yes. Wala ka din namang choice. Wala akong ibang wala akong makuhang ibang host kundi ikaw lang. So wala ka talagang choice, no? Once again, amazing morning po sa lahat. Yeah, so thank you so much for joining us no today no sa mga mangis. Hindi lang ako kinakabahan. I'm so scared. Takot mo ako. Takot mo ako maging speaker. But pero I'm so happy na finally no from hosting ngayon nagiging speaker na tayo. No? Alam mo 'yon. Ayun yung ginugol natin, 'di ba? Yun yung sabi ko nung first month pa lang. I'm mag-host na ako kasi someday, one day magiging speaker din tayo. And I'm so grateful with Mentor Rizal, no? Kasi binigyan tayo ng platform, no? Dito sa ayun, yung intensive training for this week. Napakaganda, dami nating learnings. No? Thank you so much, Mens, for yung sinali mo ako sa set of speakers sa intensive trainings. No? And thank you so much also for the previous speakers. No? Ang dami naming learnings. I hope na ako ngayon, yung topic ko ngayon, I hope na ma-share ko sa inyo ng maayos para of course may matutunan kayo sa akin. Yung goal natin mga mens, di ba? So ayun, so yung topic natin ngayon mga mens is for newbies, no, like me. So sino ba dito yung yung bago pa lang sa company na hindi pa alam mo yon, nagsisimula pa lang bumuo ng grupo? Meron ba dito? Alam ko mayroong dito, yung mga na halos mga tenured na sa business. Meron bang bago? Paki-type nga I am if you are new pa lang sa business mga mens, bago ka pa lang like let's see mga 3 months below pa lang. Thank you so much Mentor Chris. And Mentor Chris, loading na yan eh. Thank you so much sa sa topic mo last week no. So walang newbie, walang nagta-type, walang nagchat-chat. Oh my goodness. Mens, this topic is for newbie, but of course, sa mga old folks, parang sakit sa tuhod yun, Mens. Yes, for sa mga matagal na dito sa business, this will serve as a refresher na lang, no? Kasi dapat to ina-apply, dapat natin to ginagawa every time na magpo-prospect tayo, no? Magbi-business presentation, ginagawa to dapat. Okay? So are you excited na mga mens? Mapakinggan, no? Mapakinggan yung natin, mapakinggan yung or makita or matutunan yung topic natin today. Paki-type nga, I am si Mentor TL yung bago. So ayun si Mentor Marie Chris. Alright. Thank you so much naman, Mens, no? Shout out pala, no? May shout out ako dito, Mens. No, andito yung angel mentor ko. No? As you can see, Mentor Gladys. Amazing morning sa iyo, Mens. So of course, before ako mag-start, let me napakilala na ako ni Mentor Cory, no? So but I would like to introduce myself further pa, no, para mas makilala niyo pa ako, no? All right, so let me share my screen muna, Mens. Can I see? Thank you so much, Min. No? Thank you so much mga mentors. We are 32 na. So hello sa inyo sa lahat, sa lahat na nag-join ngayon. I hope na ma-explain ko lang maayos yung topic natin today, no? Kasi again, not just kinakabahan, no? Talagang scared po talaga ako. Alright, let me share my screen. Yeah, amazing morning, Mentor Claudine. Yan, napaka-supportive na mentor ko yan. Pakisabi mga mens if klaro ako or narinig niyo na maayos yung voice ko no before ako mag-start. Okay lang kung hindi klaro yung mukha ko, basta marinig niyo ako ng maayos. Yung Alright, thank you so much Mentor Marie Chris. Alright, let me share my screen. Nakikita niyo bang screen ko? Parang hindi ata. Ilang mga minsa.
Okay, may delay po tayo. So, nadi-delay po yun. Alright, so thank you po. Thank you po. So, ayan. Ayan, so kanina ano na ako nung natip. Ang sarap pa ng feelings na matiyap ka, no? Ma-edify ka ng ano mo, lalo na ng ano mo, ng downline mo, no? Kasi ako yung ano ako yung pag ikaw yung host, tinitiap mo yung upline mo. Ngayon ako na yung tini-up. Yun yung pong topic natin ngayon, no? Edification, yun po yung topic natin ngayon, mga mens. No? So, ang sarap sa feeling na itiyap ka. Alright, so again, I'm RJ Maglana. Ayan, so that's E-R-G-I-E, RG. Right, so I'm 34 years old, kaka-34 lang po natin last week, no? Thank you so much sa birthday greetings nyo, mga mens. I appreciate it, no? Kinantahan nyo pa talaga ako dito. Ayan, so I'm from Tanza, Cavite, mga mens. Alam ko meron ding mga taga Cavite dito. Si Mentor Madi, alam ko taga Bacoor. Meron din tayong iba. Andito ba si Mentor Marites? Ayan, so may mga ano tayo. Sa Dasmariñas, Cavite, sa may IBC Dasma pa ako laging bumibili. Kasi yun yung nearest na IBC dito sa Cavite. But originally, I'm from San Francisco. Hindi po sa California, San Francisco Southern Leyte po ako. So I'm a proud Bisdak. Bisdak, Bisayang Dako. Meron bang mga Bisaya dito? Paki-type nga one kung sino yung Bisaya. At least, ano, di ba? Malaman ko na may nakakaintindi sa akin. Kasi if you notice nga, may accent tayo, no? Nailang po ako magsalita ng Tagalog, mga mens. No? Meron ba? Bisaya? Ayun, si Mentor Shen. Maayong gabi, Mentor Shen. Of course, si Mentor Christine. Si Mentor Christine, pinsan ko po yan. No? Isa po yan sa new downline po, new leader po yan. So soon, magkakaroon na din siya ng group na, only group. One, Mentor Claudine. Okay, so from Ilocos, from Iloilo, di ba, Mentor Claudine? Mentor Lourdes, saan ka, Mentor Lourdes? Maayong gabi sa inyong tanan, mga Bisaya dito. No? Ang dami pala natin, no? Mentor Lourdes, taga saan tayo? Negros, okay. So wala bang taga Cebu or like yung sa south na, yung sa Leyte, Samar, saan ba tayo? Surigao? Ano ba, Iloilo ka eh. Mentor Claudine? Para marunong ka din magbisaya, no? Trying hard magbisaya. Okay, men, sa Southern Leyte po ako, men, doon po ako lumaki. So, doon po ako nagtapos ng pag-aaral, mga mens. I graduated Bachelor of Science in Information Technology, major in networking. No, networking po yung natapos natin, mga mens. No, so nagtataka yung networking talaga. Sure, BSIT, that's networking. Parang ang layo naman yun. Sino naman yung connected, mga mens? Mentor RG, hindi yan connected. No, hindi po sa like I am Mugway, the business na networking. Iba po siya. Ano po siya, kung may programming, may software engineering, sila yung gumagawa ng apps, mga software. Kami naman yung sa hardware side, no? Kami yung responsible sa internet connection. Kami yung nagko-configure ng mga modems, mga routers, nag-a-assign ng mga IP addresses. Kung mag-work kami sa isang corporate, kami yung responsible doon sa network nila, no? Network administrator po yung trabaho namin dapat. Pwede kami mag-work as technical support, yung sa mga telco, like Globe Smart dito sa Philippines. Yun, pwede kami mag-work yun. Pag mayroong magpapatayo ng business, computer shop, kami yung kukontakin, kami yung magpo-configure, kami yung magsisit up ng mga computers nila para makonek sa isang server. Yun yung trabaho namin, mga miss, as networking. Unfortunately, hindi po natin yun na-practice. Of course, Mentor Gladys, Bisaya din yan. Pinsan ko yan si Mentor Gladys. May injuremento na. Ayun, saan ako? Saan po ako? Nawala tuloy ako eh. Ayun, so, ayun na nga. Yung hindi natin na-practice yung pagiging networker natin kasi nung after ako graduate, mga mins, nag-offer yung College of Computer Studies and Information Technology sa university kung saan ako graduate. So I graduated pala sa Southern Leyte State University. Nag-offer sila ng trabaho, no? Naghanap sila ng mga part-time instructor. Ayun, so nag-apply tayo, dumaan tayo sa madugong proseso. So fortunately naman na-hire tayo, mga mens, no? So nagturo po ako doon ng 2 school semesters or 1 school year. So nagturo po ako ng mga IT related subjects.
no, computer fundamentals, basic programming, ano mo yun, basic programming, multimedia system. Wala akong pictures wala akong pictures kasi nag-focus kasi ako sa ano eh. Hindi ko sinali yung picture dito sa slide ko kasi nag-focus ako sa topic kasi kinakabahan ako. Mini-make sure ko lang na ako mismo naiintindihan yung topic. So wala akong pictures na mapapakita sa inyo, yung previous picture. So hindi din ako mahilig mag-picture mga mens. So, ayun. So nagturo po ako ng multimedia system, ng photo editing using Photoshop, video editing and animation. Yun po yung mga subjects na tinuturo ko. And also professional ethics, preparing students sa kanilang on-the-job trainings. So, yun. So, 2 school semesters lang po tayo doon. Nagtatrabaho tayo weekdays, then nag-aaral po ako every weekend. No, kasi pag nag-part-time instructor ka doon sa university, sure, meds. So, habang nagtatrabaho ako, nag-aaral po ako mens ng nagmamasteral po ako. No, yun kasi pag nagturo ka kasi binibigyan kami ng ng scholarship ng school. Free kami doon. Kasi pag natapos yung masteral mo, i-absorb ka. Magiging instructor 1 ka na o magiging instructor na talaga, di ba? Kasi from part-time magiging professional instructor. Yun. Pero naging comfort zone ko yun mga mens, no? Pero not realizing na yung kita maliit lang kumpara dito sa NCR. Alam natin yung sa province, di ba? Mas maliit yung yung salary rates, yung concession rates. So mas nag-decide ako na magpunta dito ng Luzon, ng Maynila. Dito ako sa may NCR. After kong magturo ng one school year. Ayun, so dito sa Maynila, nag-apply ako sa call center agent, no? So sa first company ko, nag-work ako sa customer service representative for 1 year, and then na-promote po tayo into quality analyst, no? Pero hindi natin yun natuloy kasi medyo naglipat kami ng bahay, medyo malayo na yung office, so nag-apply ako ng ibang company. Yung company, same company na tinatrabaho na namin ng Mentor TL. So si TL, si Mentor Cory, so yung team leader ko for 3 years na, Mens, diba? 3 years na, no? So we are graveyard shifters. Alam niyo, Mens, yung graveyard? Yung natutulog na yung iba dito tayo, tapos kami gising pa. Kasi iba yung time zone, kasi yung account namin, yes. Yan, si Mentor Maricris pala, nakaka-relate yan kasi you were a call center service representative before Mentor Chris, di ba? Ayan, so graveyard shifter kami ni Mentor Cory for ilang years na, no? So I'm so lucky, I'm so fortunate na since hindi naman tayo naging happy na nagka-pandemic, no? Pero I'm so happy na nung pumutok yung pandemic dahil sa COVID-19, nag-work from home na tayo. Yes, men. Nag-work from home tayo until now, mga men. So imagine, mga men, andito ako sa Tanza, Cavite. Yung office ko, yung office na pinupuntahan ni Mentor TL, Mentor Cory, nasa Novaliches, Quezon City. Ang layo na, hindi na ako pwedeng bumalik sa site. So dito na talaga ako. Kung papabalikin kami, wala akong choice kundi mag-resign na lang at maghanap na dito sa malapit. Ayun. So technical support, sinusupport ko po ay telco, isa sa malalaking telco doon sa New Zealand, kami ni TL. Technical support. Ayun. So yun po. Ayan, so I don't have any background in any business. I am yung first business na pinasukan ko, mga mins, no? Alam nyo ba, before I am mobile, share ko lang, mga mins, no, before ako mag-start. Alam nyo ba na before I am worldwide, sobrang tahimik yung buhay namin, yung payapa yung buhay namin. Kami yung typical na family na nag-work kami both ng partner ko, no, nag-aalaga ng bata, gumagala ng Saturday, nagsisimba ng Sunday, yung typical na family lang talaga. And then pumasok si I am mobile din, nabulabog. I mean, bulabog na positive naman, in positive way naman, no? Kasi magkakaroon kami ng extra income, 'di ba? Gumanda. I mean, nagkakaroon kami ng another source of income, baga. Okay? So again, andito po si Mentor Gladys Macamsen, siya pong angel mentor, siya po yung nag-introduce sa akin sa business, no, from user. Siya, dito kasi tinambak sa akin yung yung sobra sa mga products niya kasi nasa Norway siya.
and umiinom kami ng products na yung barley. No? Tapos nag-usap kami about the business until nagustuhan namin yung business. So, ayun, nagtuloy-tuloy na until now ginagawa namin yung business. No? And yun sinabi ni Mentor Corey, after 2 months, no, from pagbili natin ng Jade, after 2 months, naging sa Park Lead Executive tayo. And I'm so grateful for that, mga mens. Okay, so I think yun lang po dapat yung malaman about the mga mens, no? Alright, so let me just see my percent. Ayan, so ayan pala. Yeah, so Jade po na-package yung kinuha natin and then naging sa Fire po tayo, no? After 2 months. And so this would be our topic for yes, mens, ang bilis, di ba? Pero andun yung pressure, means of course, hindi yun easy. Thank you, men. So again, our topic for today is about edification. So again, I'm sure na yung matagal na dito sa business, alam na to na process, no? Multiple times na siguro to narinig, no? So this is for newbie, no? Sa mga newbie na dito ngayon, this is for us, no? Kasi newbie din ako. Sabay nating pag-usapan, sabay nating aralin tong process na to, mga men. Okay? Kailangan men, ha? Alright, so edification. So the term itself, mga mens, is new for me. Yung edification na term, yung word, is new for me. But the process itself, hindi na pala kasi lagi ko na itong ginagawa. Everyday ko na siyang ginagawa, lalo na sa work. Yung mag-edify ka ng something, no? Edify ka ng expert, ng business, sa work namin, ng plans, kaganda ng plans namin, ginagawa ko na siya. That's edification, no? So aside sa amin ni mentor ko rin, no? Alam ko si Mentor Maricris, naging QA din niya, nagtrabaho din niya sa BPO. Sino pa dito nang nagtrabaho sa isang BPO company? Kami lang ba tatlo? So pag sinabing BPO, mga mens, no, business processing outsourcing, hindi lang yan yung mga nag-call center, yung nagtatawag, tumatanggap ng calls, pwede din ibang field, no, engineering, nag-outsource na yung ibang yung mga company from other country, dito sila kumukuha ng workforce. Wala ba? Alright. So share ko lang, mens, yung pagiging call center agent, no. So before kami isabak sa alam mo yun, sa production floor yung tawag sa amin, yung doon na kami yung magtatawag or accept ng calls, dadaan mo na kami ng training, no? Could be weeks or months yung trainings namin para maging expert kami, no? Kasi magiging frontline kami yung unang tao na ayun kakausap sa customer, no? Especially for new customers, kami yung una. No? Dapat expert kami, dapat halos sa lahat ng processes, no? Pero sa call center may different departments yan eh. May sa amin technical support, no, technical team, meron namang sa billing team, no, yung sa sales, accounts, and yung sa collections. Meron ganon. So hindi lahat ng concern ng customer alam namin. So ang ginagawa namin, tina-transfer namin sa ibang department. Ayun. So before namin transfer yung call, ititiyak muna namin yung department, no? Sinasabi namin na Mr. Customer or Miss Customer, there is a more suitable team that can assist you with your concern. I will transfer you to them so they can assist you further. That's edifying. Ini-edify namin yung next department. Same with technical, may mga concerns na hindi namin kaya, no? Hindi namin kaya yung hindi na out of scope na namin. So ita-transfer namin siya sa ibang level of escalation na. Kasi may ibang escalation yung technical eh. So, before namin i-end yung call, i-tee up namin yung next department, yung next na team na mag-assist sa customer, no? Sabihin namin na, Mr. Customer, we've done everything na, pero hindi pa rin na-fix yung problem. So, i-escalate ko sa ibang team. Yung team na to, meron silang, anong tawag doon, sophisticated tool na I'm sure makakatulong sa'yo. So that's edification, no? Ngayon ko lang nalaman yung word na edification, pero ginagawa ko na pala siya for so many years. Okay, so mens, ba't mo sinishare yan sa amin? Hindi naman kami mag-a-apply ng call center, hindi naman kami mag-call center agent. No? Yan kasi nire-relate ko lang sa topic natin today, mga mens. Okay lang ba? Mens, alam nyo ba na
naku-conscious ako pag wala akong marinig na ano, parang nagsasalita lang ako mag-isa, parang mas lalo akong kinakabahan. Ayun, so at least ngayon, dati kasi hindi ko pinapansin yung chats, no? Notice na nag-host ko, pinapansin yung chat. Meron na palang nagchat-chat doon. Ngayon, at least nakikita ko na yung mga chats niyo, at least mafe-feel ko na meron akong kasama, meron akong kausap. Okay? At least mawala yung kaba. Nakikita niyo ba yung screen ko or medyo ayan. Alright, so next tayo. So ano ba ibig sabihin ng edification, men? So ano ba ibig sabihin ng edification? So sabi dito, no, edification means to tee up or build up. No, alam na natin lahat 'to. Kasi ito na yung ginagawa ng mga downline sa mga speakers, di ba? No, simply telling one person or group of people about the great qualities of another person. That's the definition of edification, no? So sino ba yung pwede nating edify? You know, we can edify a person, expert, yung sabi ko yung example kanina, our business, no, the company and the products, yun yung pwede nating edify. No, sabihin lang natin yung kagalingan ng isang tao, no? Kaganda ng business na ginagawa natin at mga products, you are edifying na. You're doing the process na edification. Okay? Klaro po tayo mga mens? Dito pa lang sa first slide, I hope na alam na natin yung meaning ng edification. Klaro ba? Ayan. Thank you so much, Mentor Lourdes, no? Ganyan din ako nasa work ako. Nakikinig lang ako dito sa Zoom natin. Alright, so next slide po tayo mga mens. Alright, sabi dito, edification creates atmosphere mga mens. No? It will help you grow your group and it will give you credibility when you have done. So sa edification pala mga mens, makakatulong para magpalaki ng grupo. No? And if applied, it will give us credibility. Of course, for us newbies, no, tayo nagsisimula pa lang sa business, gusto din natin bumuo ng grupo. Hindi lang basta bumuo ng grupo, gusto natin magkaroon ng malaking grupo. Yun yung goal natin, di ba, mga mens? Yung mga bago dito, no? Magkaroon ng grupo. Pero paano? How? That's the question. Paano ba? No? Paano ba tayo bumuo ng grupo? Ayun, so of course, gagawin natin yung tinuro ng mga previous speakers natin. Gagawin natin yung how to anong tawag doon, how to get unlimited directs. Sino nga yung speaker doon? I think si Mentor Chris. Tama, Mentor Chris, ikaw ba yung speaker noon how to get unlimited directs? Yan, so alam natin yung alright, so alam na natin yung mga ways para makakuha ng mga directs, no? Yung mga processes based sa mga previous trainings natin. Pero syempre, yung for newbies, is it easy? No? After natin mapakinggan yung ways, no? Yung mga tips provided by the previous trainers natin on how to get directs, paano ba natin gawin yung business. For you, no? Is it easy ba? Mas madali ba? For me, means hindi siya naging madali. Hindi siya madali, no? Sabihin natin na marami ka nang alam about the business, no, about I Am Worldwide, no, its background, its advocacy, na health is wealth, no, all the products, memorize mo na lahat ng ingredients ng products, no, and its compensation plan. Sabihin na natin alam mo na yun, expert ka na doon, no. But the question is, are you confident enough, no, to share it to someone? Are you confident enough na i-share yung lahat ng nalalaman mo sa isang tao? Are you sure na after mo share na lahat ng information niyan, sa kanya mapapiin mo siya or mapajoin mo siya sa business? No, ikaw, I'm talking to newbie, di ba? Kasi this is for newbie. Of course, yung mga matagal na dito sa business, hindi lang alam, di ba? Dapat, mens, hindi namin, alam namin yan, mens. No, hindi lang alam, kundi ina-apply na namin yan everyday. Dapat ganyan yung, ng mga matagal na dito sa business. Di ba? So, mens, ang daming, hindi sa madali kasi ang daming nega when it comes to pag narinig pa nila na it's a network marketing, it's networking. Ayaw na yan, di ba? Ang iba, mga sigurista, mga mens, di ba? After natin ma-share yung information, after na ma-share natin yung kagandaan ng business, maghahanap yan ng result. Ikaw ba? Meron ka na bang achievements? Meron ka na bang result? Pakita mo nga sa akin. Parang ganun lang. So, for them,
naghahanap ng results, wala pa tayong credibility. Zero credibility tayo, mga mens. Yung sabi dito sa first bullet, di ba? No, but it's okay. Kasi meron tayong i-process na makakatulong sa atin para magkaroon pa rin tayo ng credibility, para magkaroon pa rin tayo ng possibility na makakuha ng maraming PNs and makaklose ng deal. Okay? And it's using the edification process. Okay? Na imbes na i-share mo yung success mo, wala ka pang success, wala ka ma-share, di ba? Or ma-share yung story mo, i-share natin yung story ng upline ng mentor natin. Kasi I'm sure na yung mentor natin, yung upline natin, meron na yung success, meron na yung results, meron na yung achievements, no? Meron na siyang napatunayan sa industry, no? So at least magkakaroon tayo ng credibility using our mentor's success. Okay? Yan po yung yan po yung purpose ng edification. Okay? Pwede pala yun? Of course, pwede yun, mga mens. Alright, so next slide po tayo, mga mens. So, who would you edify? Sino yung i-edify natin, mga mens? Alright, so first, we can edify our upline. No, so dapat, of course, para ma-edify natin na maayos si upline, dapat kilala natin si mentor, no? Hindi lang kilala, dapat kilalang kilala. No, dapat alamin natin yung background, no? Yung results niya, yung achievements niya, yung journey niya dito sa IM Worldwide, paano siya naging successful, dapat alam natin yan, mens, no? Or kung hindi mo pa alam, hingin mo na kay mentor. Mens, kailangan mo malaman yung full story mo, yung result. Ano bang yung result mo dito sa IM Worldwide, kailangan mo malaman para mati-up kita, para mapagmalaki kita sa client na to. Kasi para magamit ko, mens, ginagawa niyo ba yan, mens? Yung kung nagsisimula pa lang kayo, mga mens, kasi I'm talking to most of you matagal na sa business. Ginagawa niyo ba yan yung nag-start pa lang kayo sa business? Ginagamit yung someone else's success para magkaroon ng dealers. Ayan. So yun po yung gagawin natin, mga mens, mga newbies, no? So we can edify our upline para magkaroon tayo ng credibility. Ang dapat para ma-edify natin ng maayos yung si upline, dapat kilala natin si upline. Alam natin lahat. Wag naman lahat about his life. At least alam natin yung journey niya dito sa IM Worldwide. Paano siya naging successful, paano niya nakuha yung result, no, para ma-share natin sa clients or prospects natin. Okay? Next, after upline, we can also edify our downline. So bakit natin kailangan natin i-edify si downline, mga mens? Alright. So edifying our downlines now is like motivating our leaders, no? When you're motivating leaders, you are building relationship to them. Diba? So alam natin na yung pag-edify ka, makakatulong sa pag-boost ng confidence ng isang tao, no? Dapat gawin natin yung downline natin. Okay? So next is, we can also edify our cruise line. Yan. So aside from upline and downline, pwede din natin i-edify si cruise line natin, no? Sa pagbi-business, alam ko, tama ba sa networking, kung mas marami kang kakilala dito, mas maganda. Kung mas marami kang makakausap about doing the business, mas nice. Pa? Yes, no? Yun yung napansin ko eh. The more na, kasi networking, di ba? Tao to tao. Dapat meron ka talaga makakausap about the business. Tutulong sa'yo or magiging upline mo, magiging downline mo. Di ba? Alright, so we can also ask help from our close line, mga mens, no? Kung hindi available si upline, of course, mayroon tayong kakilalang close line. We can ask, pwede tayo mens, mayroon akong prospect, wala kaming IBP kayo. Nakita ko na may IBP kayo. Pwede bang pasok itong para at least malaman niya yung process. Pwede ba yun, mens? Kasi never tried. Pwede natin i-sit in yung natin, yung prospect, invites, kung halimbawa mag-IBP kayo. Mentor Chris, hindi pa na-try siya. Wala pa ako natanungan about it. Yung may invite ako, tas pag may IBP kayo, mga close line, pwede bang papasukin ko yung invites ko? We welcome ba? Baka sipain. Ayan. So aside from upline, aside from downline, aside from the close line, we can also, of course, we can edify, or we should edify our business, no? No, our business na yung business na ginagawa natin, yung IM Worldwide, the company, and the products, yung mga products natin, pwede din natin silang i-edify sa ibang tao, no? Alright, thank you so much, Mr. Chris, no? Please, no? Alam ko na.
Alright, so, ayan, so edify your upline. Ito yung sinabi ko kanina. So, bago pa lang tayo sa business, no? And we don't have any success na kaya nating ipagmayabang, ipagmalaki sa client, sa prospect natin. But we can, through edification, we can use someone else's success. Like, for example, yung success ni mentor natin, pwede natin yung gamitin para at least magkaroon tayo ng credibility. And yan, so gito na your upline. Of course, for us to be able to edify, no, para ma-edify natin ng maayos yung upline natin, dapat kilala natin yung upline natin mga mens. So I mentioned it already, no? Ayan. So if you are able to edify your upline mga mens, it's like showing respect, no? Kasi kilala mo na yan, no? Upline mo eh. At ipagmamalaki mo siya. As showing respect, no? So edifying your upline can build respect, credibility, respect, and confidence. Yan. So mabilis lang tayo mga mens, parang kinuha ko yung maraming oras na eh. So edify your downline. Ayan. So it will edify your downlines, leaders can keep your business intact. Bakit, no? Kasi, sabi ko kanina, makakabuo ng good relationship with your downlines pag ini-edify natin yung downlines, no? Na ito, believe or trust your downline. So, of course, we need to trust. Dito, dapat believe and trust your downline. Dapat to eh. Trust your downline's capability to do the business as well. Okay? So, edifying your downline can also build confidence, and positivity, difference, and of course, mafe-feel niya na may teamwork from you. Alright? Ayun, si Mentor Madi. Gusto pag nag-IBB to si Mentor Madi, papasukin ko yung yung invite ko. Sigurado yan. Alright, so edify your cross line. So sa mga hindi pa nakakaalam pala, no, sa mga newbie, Christine, no, sa yung mga bago pa lang dito, yung cross line mga mens, sila yung mga leaders, mga mentors, or team from other line. No, kung tayo yung nasa right side, sila yung nasa left side. Basic. Diba? Kung tayo yung nasa right side, sila yung nasa left side. So same with our uplines, they can also give us confidence, respect, and credibility. No, kaya din natin, kung alam natin, kilala natin yung crossline natin, why not use their success? Alam mo ba si Mentor Chris, napakagaling to. Ganito na yung result ni Mentor Chris. Si Mentor Madi, grabe yan. Nagtatap yan always. No, ito na yung achievement ni Mentor Madi. And ito yung tao na kakausap sa'yo. Ganon. Alright, so next. Alright, so sabi dito, to inspire others, be excited. Because excitement attracts more to be excited. No? So dito mga mens, pala, so before inspiring someone, before inspiring others, dapat ikaw mismo inspired. No? Let your prospects, let your clients see that you're happy in what you're doing. No? Means dapat happy ka sa lahat ng ginagawa mo dito sa business. Do you agree? Yeah, let them feel that you are excited, you're inspired and always excited sa magiging outcome and results sa ginagawa mo dito sa business. Means, no, nakaka-attract yung excitement. No, same when edifying someone. So same when edifying your upline mga mens. You have to be excited, no? So paano? You just need to add excitement sa lahat ng sasabihin mo kay client about your upline, no? Samahan lang natin ng excitement para before yung business presentation, kasi si upline na magbi-business presentation, ikaw yung gagawin mo lang is i-edify lang siya, di ba? Sasabihin mo lang yung result niya. So add mo lang ng excitement para doon pa lang magkaka-interest na yung client natin, no? Paano niya ginawa, no? Ano yung ginawa niya, ano yung mga results niya. Okay? Para ma-attract and ma-excite din yung prospect mo. Okay? So very quick lang tayo mga mens, no? So heads up, tapos na tayo. Tapos mga mens, meron pa tayong ilang slides. Okay, so heads up lang mga mens, no? For newbies like me, the main thing you should be doing if you're new in the business is to edify. You know, na-explain ko naman kanina kung bakit natin kailangan edify. We are building credibility kasi wala pa tayo, zero pa tayo credibility. So we can ask or we can use someone else's success instead. No? Talk about how much they have done for you in helping your business. Pwede natin i-share kung paano tayo natulungan kay ni mentor natin, ng apply natin, pwede natin sabihin yung kay client. Okay? Para at least realize na pag ako nag-join, this person will also do the same sa akin. No? So tutulungan nila ako. Alright? So edify your upline, talk about results. No, edifying your upline by talking about his or her results. Alright?
So, ayan. So, aside, yung ano, pagiging expert mo when edify, mga mens, yung marunong ka na mag-edify, no? Marunong ka na mag-tee up, marunong ka na mag-build up, pero hindi ka pala marunong mag-set ng schedule. So, magiging useless na yan. So, dapat, marunong ka din mag-set ng schedule. Alright? So, di ba, pag newbie tayo, hindi pa tayo marunong uh, mag-business presentation. So, ask tayo ng help from our uplines, our mentors, or cross lines. Diba? So, at least, 1 to 2 days prior, inform your upline or mentor. No? Hindi, wag biglaan mga friends. No? Bigyan natin ng enough time si mentor. No, kasi hindi naman yan is available. I'm sure hindi yan is available. So sabihin yan means I'm always available para ano, pero may mga sariling lakad din yan, means, no? So dito pa lang dapat we have all the information needed na. Dapat nakuha mo na yung information from your clients, and then bigay mo yun kay upline mo, 1 to 2 days prior, para at least meron siyang time makilala yung downline, yung clients natin, no? Kasi magagamit niya when building rapport, di ba? At least meron siyang enough time, marami siyang time papaghandaan yung business presentation para maging successful. Alright, so pero naman case-to-case basis on OTS talk on the spot, but at least 2 hours ahead of time, no? So wag natin biglayin yung events. Available ka ba? May pupunta kami dyan. Huwag naman ganun mga men. So at least, mens, after 2 hours, pwede ka ba? Meron sana tayong kakausapin, mens. Ganon. So ask muna, inform muna your mentor. So set right schedule. Right scheduling po yan mga mens. Alright, so done na tayo about edification. Now let's talk about ABC rule mga mens. No? I'm sure na yung iba dito, alam naman to, kabisado na to, no? ABC rule. Pag sinabing rule, dapat sundin. Diba? So bakit dapat natin sundin si ABC rule mga mens? Sabi dito, it brings the client's full attention and interest on the business through upline. So si upline yung maging responsible, the business presentation, pero gagawin din natin yung part natin. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng EBC? Ng EBC rule? ABC. Alright? Ang tigas-tigas no? EBC. ABC pala. A stands for advisor. No? Could be your mentor, could be your upline. No? Could be the coach, could be your cross line, could be the presenter. No? Yung tao na tinitiap mo, yung tao na build up mo, yung tao na ini-edify mo, sila yung advisor. Okay? Tandaan nyo naman, pag-exam tayo mamaya after this. B, bridge. Bridge yan means ikaw, you, no? Ikaw yung bridge. The person who invited the prospect. Ikaw. Okay? And C, for clients. It's our customer, no? Or the guest. No? Or it could be the buyer, or it could be your future downlines. Yun, sila yung yung clients namin. So at least, alam na natin yung EBC. Okay? Mabilis ba ako mamens or sakto lang? Wala kasi yung masyadong newbie dito eh. Okay. Sabihin niyo lang kung mabilis ako ha. Kasi pag natitense lang ako, mabilis yung bibig ko. Yes, mamens, mag-exam tayo mamaya. Okay. Baka abot na din kasi tayo ng alas 12 pag medyo babagalan ko. Bagong luma. Yan, Mentor Shen. Yan. So sabay natin to alalin tong EBC rule mga mens, no? Alright, so why is this needed? Alright, so again, this can help those who still haven't mastered the skill of presenting. Sabi ko nga, this topic is for newbie. So, yung mga newbies, pag sinabi natin, meron ba mga luma dito? Mga luma dito na hindi pa marunong mag-present? Mens, ilang taon na. Dapat marunong na tayo mag-present. Okay? Wag na tayong umasa sa mentor natin o sa apply natin. No? Dapat tayo mismo, kung if you are more than a year, dapat marunong tayo mag-present. Dapat advisor na tayo, mens, hindi na tayo bridge. Okay? So, para to sa mga tao, sa mga newbie, mga members, na hindi pa marunong mag-present or wala pang skill of presenting, wala pang confidence, no? Meron yung sinabi ko kanina, maybe alam na lahat ng process, lahat ng about I Am Worldwide, about networking, the industry, alam na lahat, pero wala pa yung skill of presenting. No? Ako means nagpa-practice pa ako eh. Nagsisimula pa lang ako matuto. No? So,
Alright, so next, for the C to listen attentively. Means nati-up na natin si nati-up na natin or na-define natin si advisor. Plus magaling pa yung advisor natin mag-present ng business. Makikinig talaga si client, di ba? Yun yung diyan, yun yung pinaka-purpose diyan. And then next is when B feels inferior of C because of age, wealth and position. Means nangyayari to na-experience ko na to Yung alam mo yung prospect ko is alam kong pag kasi sinabing mas matanda pa sa'yo, yung unang papasa sa'yo is more knowledgeable than us. Diba? Yun yung siya, mas matanda sa akin, mas marami tong alam sa akin. Paano pag mayaman pa, mas mayaman sa'yo? No? Paano pag may authority pa siya? No, parang nakailang, no? Naiilang ka, parang feeling mo lilit ka. Am I able to explain this to? No? Maniniwala kaya sa akin? Wala pa nga akong result. Diba? So, okay lang yan, men. So, do the ABC rule para si advisor na yung mga bahala sa kanya. Okay? Then next is to break too much familiarity. Means yung client, hindi lang yan, yung client pwedeng one of your family members, one of your friends, di ba? Barkada, di ba? So, pag nag-represent ka, maaaring kang ma-distract kasi kakilala mo yan, alam na lahat ng about ng kilala ka na, no? So maaaring magulo yung presentation, hindi yan magsiseryoso, no? Babarawan ka yan. So, pag gano'n, hayaan natin si advisor yung mag-explain sa kanila. No, alam naman natin magpipiin yan kasi kilala na yung family natin magpipiin yan. Pero at least malaman nila yung buong yung business. Alam mo yung malaman nila yung about the company, yung detailed, no? Kasi pag ikaw lang, hindi yan possible na hindi yan magsiseryoso. Okay? Iyon yung purpose ng ABC rule, mga mens. No, I hope na naiintindihan. Mens, are you learning? Are you learning from me, mga mens? This is my first time to be a speaker, so I hope may natutunan niyo pa. Ayan, thank you so much, mga mens. Napaka-supportive talaga ng Team EA, lalo na yung Team Prestige. Ayan, mga mabuting tao yan. Of course, my team EV, Mentor Maricar and Mentor Claudine. Diyan lang yan sa tabi-tabi, nakikinig lang sa akin. Siguro tumatawa na. Thank you, Melanie. Mentor Melanie. Amazing mo, napaka-supportive ni Mentor Melanie. Post line natin yan, pero napaka-supportive sa mga pagla-likes, pagre-react, pagko-comment. Na-appreciate ko yan, mens. No? Na-appreciate namin yan ni Mentor Corey, yung pagla-like sa aming mga post. No? Since D1, since naging friend tayo sa Facebook, wala nang lahat ng post namin, andun ka, mens. So, thank you so much, Mentor Melanie. Alright, so next. Alright. What's the sense? Ano to, mens? Ito yung tinatawag, I studied talaga this minutes. No, ito yung tinatawag na edification triangle, no? Dito yun sa networking industry. Ito yung tawag na edification triangle. So ano ba to? Paano ba to, mens? No. Say A. Sino yung A? Baka nakalimutan niyo, mag-exam tayo mamaya. Si A is the advisor and then si B yung bridge, ikaw. Okay? So between the two of you, alright, so between the two of you, meron ng trust, magkakilala na kayo. Si A could be your upline, si B could be the downline, or yung close line, or yung presenter. Sa inyong dalawa, meron ng trust. Okay? Between advisor and bridge. Okay? Ngayon si B and C naman, ayan, so si B offered C the business, napaganda ng business. Inoffer niya si IM Worldwide, yung products natin, yung business natin. Sir, ma'am, we have business presentation on weekend, on Friday. Pwede ka ba? Pag nag-yes yan, ayan, sila kakabuo ka ng trust, may trust dyan sa dalawa niyan. Ang problema kasi dito, hindi ka marunong mag-business presentation. Hindi ikaw yung mag-business presentation. Yan, so kailangan mo ng tulong kay advisor. Alright, so ang gagawin natin is, build tayo ng connection between A and C, or C and A. Ayan, mag-build na. So, ang gagawin natin is, ano nga yung gagawin natin para makabuo tayo ng trust, ng credibility? Ititiyap natin si A kay C, di ba? Gagawin natin yung best natin, matiyap natin na maayos si A kay C. Alright. Yes, men. Ayan, so trust. Natiyap mo na maayos, nakakabuild ka. Hindi pa nga nakita ni C si A, pero mayroon ng trust. Dahil yan sa pag-build up mo, dahil yan sa pag-tiyap mo. Okay? Nakakaroon ng credibility. Diba? Hindi pa magkakilala yung dalawa, hindi pa nakita, pero may credibility na. And also, respect, kahit gaano pa yan kayaman si C,
pag natiya po ng maayos si A, mag-respetuhin ni si A. Okay? Klaro ba, Mens? Or nakakalito? So, dito si A yung magpipresent, no? Siya yung bahala sa presentation, sa business presentation. Okay? Yung si B, of course, ang gagawin na natin is i-defy si si A kay C. Di ba? Yun yung gagawin lang natin. So dapat ikaw bridge kabisado mo si A, no? Dapat kasi yun lang naman yung trabaho mo, di ba? Hindi na ikaw yung magbi-business presentation, hindi mo pa magawa ng maayos yung pag-i-defy. So dapat gawin mo ng maayos yung pag-i-defy. Yung tipong magbubukas pala ng presentation si A, hihinga na ng form, ng PIN form si C. Kasi dahil sa pag-build up mo, di pa nga nagsistart yung presentation, magpipi na si C. That's because of you after mo ma-edify si A. Possible ba yun, friends? Of course, possible yun. Ako na nagsabi, no? Possible. But for me, personally, possible yun. No? Itiyap, kasi nangyari sa akin eh. So, kailangan mo lang i-build up si A ng maayos para kunting push na lang si A kay C, no? Magaling yung A mag-business presentation. So since nakabuild ka na ng credibility, lalong ma-amaze yung C natin, yung client natin. So pagpipiin na yan. Pag makaklose na yung deal. Yan. Salamat naman at tama ako. Mentor Maddie. Mentor Maricris and Mentor Melanie. Alright, ito naman mga men, so important factors, no? This is applicable for offline IDP, no? And sabi dito, 60% of the communication is conveyed by nonverbal gestures, 30% by the tone of voice, and 10% only goes to the verbal communication. So ano yung verbal mga men? Yung 10%, ito yung message, ito yung information, ito yung content ng sinasabi mo. Okay, 10% lang po yan. And then tone of voice, the way you deliver yung message, no? Kung pabulong or exaggerated, kung pabulong parang you're telling a secret. Yung during the presentation, lalapitan mo yung client mo or yung prospect, no? Tapos sabihin mo yung ititiap mo sa secretly, no? Si client lang yung alam mo yung nakakarinig. Okay? Ending yung exaggerated, yung grabe yung excitement mo, share mo lahat, i-share mo lahat ng information ni advisor, ni mentor, ni upline mo ng bongga, no? So depende yan sa iyo kung saan ka komportable. Okay? And sabi dito 60% non-verbal. So during the presentation namin, of course yung clients magmamasid-masid yan, di ba? So of course magmamatter yung the way si advisor mag-present, magmamatter yan sa kanya. And how you participate. Ikaw na nag-invite, dapat napaka-active mo din, no? Nakikinig ka rin para yun din yung gagawin ni client. Hindi yung hindi porket hindi ikaw nag-present, may iba kang ginagawa. Dapat makita din ni client na you are listening. Dapat kahit na alam mo na yung sasabihin ng presenter, kahit na alam mo na yung presentation, dapat feeling mo ano ka pa rin, first time mo pa rin mapakinggan, like you're still excited to listen para maging excited din yung si client, no? Or dapat nakaupo ng maayos yung client, bigyan natin ng drinks, snacks. Yung mas simple gestures mga mens, malaki siyang impact, no? Malaki siyang impact for the clients. Okay? Next is how do you do it? Okay, so how do you do it mga mens? Of course, ayan, pinakauna, build rapport before presentation. Alright, so may separate training tayo about rapport, di ba? So, ayun, napakahalaga natin yun. So, building rapport is very important mga mens, di ba? Kasi pag marunong kang mag-build ng rapport, makukuha mo yung loob ng trust ni client. So, ibig sabihin, open na siya for conversation. No, so magbibigay na yan ng information, details or relevant information na pwede mong maging basis, no? Para makuha yung target. Paano mo siya natin sa titirahin? Paano ba natin siya para mapupiin natin to? Through the information na nakuha mo from her, from building rapport, no? Ang dami mo ng details na from the customer. Doon mo siya titirahin, no? For example, na-mention niya na may health condition siya. So,
of course, para mapapinsa, i-explain natin yung about yung goodness ng ano natin ng Barlin, for example natin, no? Kung ma-mention niya na kailangan naghahanap siya ng extra source of income, of course, titirahan natin siya sa business or doon sa business opportunity, yung sa compensation plan. Doon tayo mag-focus. Okay? But of course, means make them feel relaxed muna before you start. Kasi kakarating lang na clients, hingal na hingal pa, tapos magsisimula ka na. No, parang hindi yan magsising in. Dapat komportable muna si client, si prospect before tayo magsisimula sa presentation. That's very that's very yun na dapat yung default na ginagawa natin. Huwag nating dapat makita muna natin na relax yung client natin before tayo magsimula sa business presentation. Yung ginawa namin sa sa Bulacan, yun, nakaupo muna yung lahat, no? Make sure na relax muna yung lahat, no? Pinakain pa ata namin before kami nag-start, diba? So para maging relax lang sila. Alright, next, get sympathy. No, kailangan bati muna kayo. Bati, no? Huwag awayin ang prospect at niga yan. So again, mga men, yung clients, hindi lahat positive, no? Hindi lahat magiging interesado yan. Siguro aatin yan, pero magiging pilosopo, no? Huwag natin kontrahin, no? Kung halimbawa, no, negative yung tao, intindi lang natin, no? For example, na-scam yung tao, sabihin lang natin na we will feel the same. Kung tayo din yung scam, magagalit din tayo and mawala din yung trust about the industry. Diba? Pero hindi tayo dapat mag-focus doon. No? Alam natin na niga yung tao, alam natin na diba, naging pilosopo na to, naging sarcastic na to. So wag natin siyang patulan. Okay? Instead, mag-focus tayo, mag-share ng goodness ng company natin para ma-reroute natin, ma-redirect natin yung attention niya. Ito yung kagandahan ng business namin, no? Alam ko na na-experience mo, hindi maganda yung na-experience mo before sa previous company mo. Pero dito, ito yung kagandahan sa nagtutulungan kami nito, naghihilaan kami, hindi kami naiiwan. Okay, ito yung doon tayo mag-focus sa positive side. Okay, kung alam natin na nega yung tao. Okay? Alright, so next, pag effective ang technique mo, ituloy mo lang. So, means may kanya-kanyang techniques tayo eh. No? Kahit newbie pa tayo, may maisip na tayo na style. Okay? For example, may technique ka para mapapin yung isang tao, may style ka ng technique. Kung effective yan, kung mas marami kang napapin using that technique, then keep mo yan. Okay? Walang problema doon. Pero, huwag natin gawin sa harap ni A, no? During the presentation lang during business presentation, lahat ng clients makikinig yan dapat sa presenter, including yourself, no? Na bridge, dapat makikinig ka rin. Hindi ka dapat katabi mo yung client mo, then gusto mo ring i-share yung style mo, yung technique mo. No? Means, may presenter po tayo, no? Showing, ano po yan you are being disrespectful sa presenter natin, mga friends, no? Yung nagpe-present natin, dapat respetuhin natin, no? So, makinig lang tayo, and if gusto mong i-share yung technique mo, yung style mo, then do it after. Do it or prior, no? Before the presentation, dapat na-share mo na yan sa client mo. Okay? Ginagawa ba natin yan, Vince? Huwag natin gawin yun during presentation ng Vince, no? Tayo nga lang yung, lang tayo nga, nag-bridge lang tayo eh. Tapos, parang, at means, pag may narinig kang kamalian, may narinig kang mali about the presentation, wag natin sabihin kaagad wag natin i-correct sa harap ni client si presenter. Yung nagbi-business presentation, wag natin i-correct during the event na during the presentation. Gawin natin yan after na. No, means, ito yung nasabi mo, ito dapat, Then, mag-uusap tayo after ng events, then follow up natin si client para ma-correct natin yung mali. Okay? Wag natin gawin during the presentation and andyan si client. Masisira yung credibility, mens. Okay? Alright, so next. Alright, so malapit na tayong matapos, mga mens. Alright, practice 2. Alright, so when you get into a routine of edifying people, it will become a habit and will become something you do throughout your life. No, of course, kung ginagawa na natin yung daily routine ng pag-edify ng tao, magiging habit na natin siya, mga mens, no? And na maaari nating ma-apply forever. Depende na sa'yo kung i-apply mo siya forever. At least, meron ka ng new habit na ang tanging purpose lang is share yung goodness ng isang tao. Okay? So it will also make difference not only in your business but in your personal life.
No, ito yung sinasabi ko. Because people will notice a difference in you and will attract other positive people in you. Men, nangyari ito sa amin, no? Family mentor ko, nag-usap kami while discussing this topic. Sabi ko, kaya means, no, it's very true talaga, no? When we join Iron Worldwide, after joining I Am Worldwide para, nagkaroon kami ng new friends, no? Kayo, mga friends, naging friend kayo sa Facebook, and lahat ng isi-share nyo is mga goodness la. Goodness, mga positive quotes, and alam mo yun, nakaka-attract talaga, no? Ang dami ding nag-add sa Facebook namin, no? Na mga positive, alam namin na accept talaga namin. Uy, si ano to, si mentor na to eh. So accept natin yan. Ayan. Yan yung mangyayari mga mens, no? So edification can help improve relationship because it encourages you to see good things to edify them about, no? When you concentrate on good, it will keep you positive and happy. Of course, mens, alam natin na may negative side yung mga tao, di ba? Pero hindi natin yung fino-focus, hindi natin yung parang hindi naman natin i-ignore, pero mas nagfo-focus tayo sa positive side. Okay? Di natin stressin yung sarili natin sa mga negative na yan. Doon tayo sa positive side, no? Mas maganda kasi mens, may mga friends kasi ako na yung negative, and alam mo ba, may mga friends ako na nagchat na I know that you are happy, something like that. I'm happy that you're doing, I'm so proud of you. Parang talaga hindi ko in-expect yung tao na yun na mag-chat sa akin. Pero dahil sa ginagawa ko, wala naman akong ibang ginawa kundi mag-edify ng yung 730 ini-edify ko yan, yung success niya, pinopost ko talaga yan. 'Di ba? Yung kaganda ng products natin, yung goodness. Yan, puro positive na lang yung sa wall ko. I'm sure na sa inyong mga walls din yung mga positive lang, which is maganda. 'Di ba? So dito mga men, sabi dito, when you're up, go down. And when you're down, go up. So ibig sabihin dito mga men. So dito mga men, if you are good advisor na, no? If you are, alam mo yun, magaling ka ng advisor, huwag natin kalimutan yung nasa baba. No, look at your downlines and your leaders, and alam mo yun, help them become good advisors as well. Yun lang yun. And then for downlines naman, di dapat forever maging greats. Men's, hindi dapat tayo maging walang forever men's. So di dapat tayo magiging bridge lang forever. Dapat i-goal din natin, i-aim din natin na one day, someday magiging advisor din ako. Hindi lang advisor, magiging good advisor din ako. Kasi means you are building a group din, a team. Dapat ikaw din yung iti-up nila one day. Okay? So yun yung ibig sabihin nito mga mens. Alright, tapos na tayo mens, no? Ayan, tapos na tayo mens. This is my last slide. Yay! So sabi dito, sabi ni Tita, do what you have to do until you do what you want to do. So of course, there's nothing wrong talaga kung bago ka pa lang dito sa business. No, there's nothing wrong to ask help from your mentors, no? Walang ibang tutulong sa atin mga mens dito sa business ko yung apply natin. And it's fine na ask tayo ng assistance from them, no? So until yung dadating yung panahon na tayo naman yung ititiap, tayo naman yung magiging advisor. Okay? So I hope mga mens, ito lang yung end ng presentation ko. I hope na explain ko ng maayos yung edification, naiintindihan natin, no? Thank you so much for listening. And God bless us all mga mens. So back to you, Mentor Cory.